Ang lahat po ng ating GMO crops or transgenic crops sa Pilipinas ay mahaba po ang pinagdaanan kasi siya po ay kailangang maging compliant sa ating mga policies. Ang ating pong biosafety protocol sa Pilipinas ang isa sa pinaka-stringent dito sa world natin. At ang mga proposal nito ay kanilang masusing binubusisi para tingnan kung ang mga experiments na gagawin sa laboratory para makakreate ng transgenic o GM crops ay compliant sa mga policies ng National Biosafety Committee of the Philippines, which is meron siyang scientific and technical review panel na composed ng mga scientists na kailangang tumingin kung ang isang crop na ito ay maaari nang ilagay sa ating mga taniman. Ngayon sa Pilipinas, ang pinaka-successful na BT crop ay itong tinatawag nating BT corn. So, ang BT corn din ay dumaan sa napakaraming problema in the past regarding environmental and human safety. Lahat ng ito naman ay na-comply ng mga developers ng BT corn at ngayon siya yung isa sa pinakamalaking crop na itinatanim dito sa Pilipinas for food and for feed consumption, both in the rural areas and also in the semi-commercial areas. Ang biotechnology kasi ay isang lumang siyensya na ngayon naging modern siya dahil kailangan siya sa pressing problems ng ating mundo. Dumadami ang ating problema sa mga pests and diseases, dumadami din ang problema sa pangangailangan ng pagkain, that is increasing food for the people, and also maintaining the quality and the freshness of food. Ang biotechnology ay importante sa lahat ng aspetong ito para makadevelop ng mga crops na suited to answer the needs of these various problems confronting humanity at the moment. Kaya para sa akin, it's an old science for new problem. For me as a scientist, I would like to have what you call coexistence, because coexistence will probably give an opportunity for people who are doing organic to be having their premium products that command high prices in the market. And then of course, organic agriculture will not solve pressing problems on pests and diseases and so on. So that in this point, the GM crops that are bred for resistance to diseases and for insects should be the one to work on. I would ask people to give biotechnology a chance to solve our most pressing problems, particularly on pests and diseases, while maintaining the organic farms that are pesticide-free. Ang future ng biotechnology sa Pilipinas ay malaki kasi kung mapapansin natin sa ibang mga advanced country, biotechnology is the way to go to solve a quality product upliftment and also solving pressing problems on salt intrusion, also on pest incidents of new diseases and insects. Lahat ng ito ay pwedeng masolve ng biotechnology.